Pang-uri. Handa na ba kayo? Ano ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ito ay tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay naglalarawan ng katangian, kulay, dami, laki, anyo ng isang bagay. Pang-uri. Katangian, itsura, laki, dami o bilang, kulay, amoy, at panlasa. Mga halimbawa. Halimbawa ng katangian: matalino, masipag, at mapagbigay. Sa itsura, maganda, pangit, kaakit-akit. Sa kulay naman, merong pula, asul, berde. Sa laki, malaki, maliit, at hugis. Sa dami o bilang, marami, kaunti, tatlo. Sa amoy, mabango, masangsang, at pangit. Sa panlasa, matamis, maasim, at malasa. Mga halimbawa ng pangungusap na may pang-uri at pangalan. Ang suot niyang face mask ay malinis. Ang face mask ay ang pangalan at ang malinis ay ang panaguri. Pang-uri. Mapagmahal na ama si Mang Antonio. Ang mapagmahal ay ang pang-uri. Si Mang Antonio ang pangalan. Uri ng pang-uri. Merong 4. Una, pang-uring panlarawan. Ano ba ang pang-uring panlarawan? Ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan ng katangian, anyo, o kalagayan ng isang pangalan o panghalip. Ito ay nagbibigay ng higit na impormasyon tungkol sa kung ano ang tinutukoy na bagay. Halimbawa, maganda. Ang maganda ay naglalarawan sa isang bagay na kaakit-akit. Halimbawa, ang maganda niyang damit ay pambihira. Pangalawa, matalino. Naglalarawan ng katalinuhan. Siya ay matalinong estudyante. Pangalawa, ang pang-uring pamila. Ito ay naglalarawan ng bagay, ng bilang o dami ng isang bagay. Ito ay maaaring nagpapahayag ng tiyak na bilang, hindi tiyak na bilang o pagkakasunod-sunod. Mga halimbawa sa mga pangungusap. Una, mayroong 3 aso sa kanilang bahay. Pangalawa, siya ay may ilang kaibigan. Pangatlo, nasa ika-4 na palapag ang kanilang pisina. Pang-3, pang-uring pamatlig. Ang pang-uring pamatlig ay naglalarawan ng mga pangalan sa pamamagitan ng pagtukoy sa tiyak na bagay o tao. Madalas itong ginagamit upang ipakita ang lokasyon o distansya ng mga bagay. Uri ng pang-uring pamatlig. Ito, iyan, iyon, ganto, at ganyan. Mga halimbawa sa pangungusap. Una, ito ang aking paboritong pagkain. Ang pang-uring pamatlig ay ang ito. Pangalawa, iyan ang guro namin. Iyan ang pang-uring pamatlig. Pangatlo, iyon ang mga bulaklak na ibinigay sa akin. Ang pang-uring pamatlig naman ay ang iyon. Pang-uring pamilang na pasunod. Ano nga ba ito? Ang pang-uring pamilang na pasunod ay naglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay o tao. Karaniwan itong ginagamit upang ipakita ang ranggo o pagkakasunod-sunod ng isang bagay. Mga halimbawa ng pang-uring pamilang na pasunod. Una, tumutukoy sa unang posisyon. Halimbawa, siya ang una sa linya. Ang pang-uring pamilang na pasunod ay ang una.
Ikalawa, tumutukoy sa pangalawang posisyon. Halimbawa, siya ang ikalawa sa takbuhan. Pangatlo. Ikatlo. Tumutukoy sa pangatlong posisyon. Halimbawa, nakuha niya ang ikatlong pwesto sa paligsahan. Naintindihan niyo ba? Kung ganon, yan, meron tayong sagutan. Panuto. Yan. So, piliin ang angkop na pang-uri upang mabuo ang diwa ng pangungusap. So, number 1. Ako na ang sasagot. Nagkalat ang blank sa basura sa gilid ng kalsada. So, ang pilian ay mabaho, malinis at maayos. So, ang sagot ay ang mabaho. Nagkalat ang mabaho na basura sa gilid ng kalsada. Pangalawa, kinakailangan natin kumain ng blank mga prutas. Siyempre, masusustansya, mamahalin o marumi. So, ang tamang sagot ay ang masusustansya. Pangatlo, siya ay binigyan ni tatay ng blank na mga lobo. A. Makukulay, mababango at malilinis. Tama, ang makukulay. Siya ay binigyan ni tatay ng mga malilinis na mga lobo.